So ngayon po ay nasa Daniel chapter 11 na po tayo. Daniel chapter 11. Okay, so ang topic po na ating pag-aaralan ay may pamagat na ang liwanag. Okay, God's plan will always prevail. God's plan will always prevail. So, please get your Bible, highlighter, notebook, and pen. Ayan na. God's plan will always prevail. Ang plano ng Diyos ang palaging magwawagi, magtatagumpay at siyang mapangyayari. Daniel chapter 11. Daniel chapter 11 po. Parang zoom na zoom yung mukha ko eh. Ganyan na lang kaya ako. Teka, lalayo ko yung microphone. Pwede mahawakan ko na lang yung mic. Tapos nakaganyan na lang ako. Yeah, God's plan will always prevail. Okay lang yung ganyan, no? Na medyo malayo. Kasi parang ang laki ko dun sa ano eh. Tapos, pwede na ako umupo ng maayos dito. Para nag-uusap-usap lang tayo, ganyan. Ayan, okay na? Goods lang po. Okay. Ngalay yan, pas. God's plan will always prevail. Alam natin ang Jeremiah chapter 29 verse 11. Tama? Sabi doon sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you but to prosper you. Plans to give you hope and a future." Yeah, see you sa Saturday. So maganda ang plano ng Lord at alam natin nung pinag-aaralan natin itong Jeremiah chapter 29. Hindi sayang no, hindi siya na record pa, hindi siya na-upload sa YouTube. Para nagsimula tayo mag-YouTube, nasa Book of Ezekiel na ata tayo. Pero nagsimula talaga tayo ng devotion, Book of Isaiah. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel. Doon tayo nagsimulang mag-upload ng YT. Tapos, hello Eman, welcome. Tapos ngayon nasa Book of Daniel na po tayo. So sa Jeremiah, sinabi yun, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Pero hindi agad nangyari yung plano ng Lord. So umabot pa ng 70 years. 70 years pa ang hinintay nila bago tuluyang mangyari yung magandang plano ng Diyos na yon. Okay? So, at the end of the day, ang pinapakita sa atin dito na ang plano pa rin ng Diyos ang nagtagumpay kasi nagkaroon ng kaganapan. At ang ganda rin ng topic natin, which is related kaninang umaga, itong topic ngayon, strength in the waiting. Diba? Sa lahat ng mga naghihintay. At sa lahat ng mga naghihintay, ito ang gustong sabihin sa inyo ngayon ng Lord ngayong gabi. Ang plano niya ang magwawagi. Ang plano pa rin niya ang magtatagumpay at mapangyayari. Amen po ba doon? Naniniwala po ba kayo na may magandang plano si Lord sa buhay nating lahat? Amen? God's purposes will stand forever? Amen. Parang mas ganado ako magturo ngayong gabi. Parang pag may hawak akong mic, parang okay sa akin to. Mas ramdam ko. Parang feeling ko nagpipreach ako sa labas ng sa church. Sa pulpit. So Daniel chapter 11 is one of the most detailed prophecies in the entire Bible. Yes, go! Lahat ng mga gustong makayakap si Lord, stay lang kayo dito. Sabi ni Kier Tormis, gusto ko mayakap si Lord. So, yeah, ito. Na para bang nasa pulpit ka lang, Pas. Totoo.
Pasensya na late tayo ngayon pasensya na. Pero yung energy ko, pipilitin ko na kunwari pa lang, 6 p.m. pa lang, ganyan. Pasensya na sa mga kapitbahay kung naka-loudspeaker kayo. So, Daniel chapter 11 is one of the most detailed prophecies in the entire Bible. Oo nga excited ako magturo sa inyo lagi. The angel explains to Daniel what will happen in the future. Ano yung mangyayari? Series of wars, alliances, betrayals, and rising empires. So, ganyan yung mangyayari. Which is parang sa atin din sa panahon ngayon, di ba? May mga ganyan din. May mga rumors of wars, alliances, betrayals, and rising empires. And the chapter describes the ongoing conflict between the kings of the north and south, symbolizing future rulers and nations that would fight for power and control. At ito rin po ay nag-foreshadow ng rise of a proud and deceitful ruler who will oppose God and persecute His people. At ito po ay preview ng Antichrist in the last days na mangyayari yan talaga. Kung pag-aaralan natin ng eschatology, talagang lalabas si Antichrist or Antichristo in the last days. Yet, despite the chaos of history, the message remains clear. God is in control. Lagi naman nating naririnig yan di ba? Na God is in control. Na lahat ng mga rulers and nations moves according to God's divine plan. And what looks like disorder to man is still under the order of God's sovereignty. And we all know that number 10 in the Bible signifies divine order. Kaya nga tayo ngayon ay nandito sa month of October, ika-10 buwan, may mga gustong iayos si Lord. Divine alignment, divine order, may iaayos siya sa ating mga buhay. So kagaya nito, Daniel chapter 11, may mga inayos ang Panginoon. Akala nila mga disorder, pero ang totoo, plano ng Panginoon ang lahat. So, there are 3 powerful lessons. Siguro bago yon mga kapatid, kung inaakala mo na ang buhay mo ngayon, di ba, magulo, wala kang patutunguhan, parang pinagsakluban ka ng langit at lupa, lagi na naman natin naririnig sa atin yun, di ba, dito. At yung buhay natin dati, ganyan tayo. Magulo, sira. Di ba? Walang alignment, walang order. Parang tayo ay nabubuhay lang para mabuhay. Kumain, matulog, magtrabaho. Tapos it's a routine. No, it's a cycle. It's a cycle. Sabi ni Zebi, I'm crying right now. I don't know why. Pag narinig ko worship song, naiyak ako. Amen. That's the presence of God, no? And the Holy Spirit is really speaking sa atin po ngayon. Nangungusap ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kaya sa lahat ng mga tao na parang pakiramdam nyo na walang-wala na talaga, pakiramdam nyo ay sirang-sira na at gulong-gulo na ang buhay mo, huwag kang mag-alala. Topic pa lang, sabi sa iyo ng Lord, God's plan, my plan, will always prevail. I am still in control. Sino bang may hawak ng buhay natin? Diba? Ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin. Kaya, mas alam niya kung anong makakabuti dito. Para lang yan sa mga appliances diba? Pag bumili ka ng appliance, ang meron sa appliance na yon ay manual. Para malaman mo kung paano siya paganahin, kung ano yung mga bawal at hindi, etc. So, ganun din sa buhay natin. Ang hawak ng manual natin ay si Lord. Mas alam niya kasi siya lumikha sa atin Okay? Mas alam niya yung magandang plano niya sa buhay natin. At yung Jeremiah 29:11, it's really for us na pwede nating panghawakan na yung plano ng Diyos is not to harm us, but to prosper us. Diba? Ang sarap mong ideklara nun paulit-ulit. Kahit magulo yung buhay mo, sabi ni Lord, not to harm you, but to prosper you.
At kung feeling mo na ngayon, yung nangyayari sa buhay mo, parang wala ka ng pag-asa at wala ka ng mararating. Ano ba sabi ni Lord? I will give you hope and a future. Maganda ang kinabukasan mo sa Panginoon. Amen? Maganda ang kinabukasan mo sa Lord. To give you hope and a future. Wala ka na bang pag-asa? Hanapin mo sa Diyos. Hanapin natin sa Lord. Hindi pa katapusan ng buhay mo, kapatid. Hindi dahil sa isang pagkakamali. Bigo na yung buong buhay mo, hindi. Minsan ka lang nabigo. Mas malawak ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Lagi na lang sakto yung mga divo natin, Pastor. Amen. It's for us. For all of us. So number 1, okay, 3 powerful lessons from Daniel chapter 11. Any advice po paano mag-sorry kay Lord? Actually, hindi mo kailangan ng advice. Kailangan mo lumapit lang sa Lord. Yun lang. Maging honest ka lang. Alam mo, parang nakikipag-usap ka lang na, Lord, patawarin mo po ako. Hindi ginawang komplikado ni Lord yung paglapit natin sa Kanya. Just be honest. Like, with all your heart, with all sincerity, Lord, lumalapit po ako sa inyo, tumingi ako ng tawad. And right after that, syempre, magbabago ka na. Yan, baguhin mo yung, magkakaroon ng change, ng transformation. Kasi nga, may resibo dapat. May resibo. Alam mo, ganito kami dito sa community eh. Marami na dito ang tagal nang uma-attend. Nagsimula kami dito ng July 28, ngayong year, 2025. Sa loob ng 2 buwan at ilang linggo, pinalago ng Diyos ang community natin. At marami na dito, kagaya nyo. Umattend first time. Ngayon, sino dito mga addict na? Addict ng makinig ng salita ng Diyos. Diba? Kaysa iba kinaka-addikan natin, eto na lang word of God. Sa totoo lang, ibang klase yung community na to kasi sila yung nagpa-follow up sa akin. Sila yung nagsasabi sa akin, Pastor, gumising ka na. Pastor, nasan ka na? Ganon sila. Kaya I love this community. Yes. Hindi kumpleto. So, talagang grabe. Alam niyo yung puso ko kapag hindi kami nakapag-devotion ng isang araw. Parang nakakaano eh. Pero, syempre, may mga kailangan din gawin. Like, for example, may mga meeting and all. Pero, ang sarap mag-aral ng Word of God. Akala lang nung iba, parang KJ, akala nila, pag nagbabasa ka ng Word of God, parang banal-banal. Hindi po eh. Kasi ito talaga ang dapat nating ginagawa. Kasi ang ibig sabihin ng Bible ay basic instruction before leaving earth. Basic instruction before leaving earth. Bago tayo mawala sa mundong to. This is like a vitamins store. The longer you take, the better. And God's love has no expiration date. Amen. Akala natin corny, akala natin KJ, akala natin ganito, di ba? Pero ngayon, grabe, ang sarap. Ate Tin, hello po. Huwag po kayo mapapagod, Pastor. Kailangan mo namin kayo. Yes, hindi po tayo mapapagod. Lalo pa, tignan nyo naman yung ginagawa ng Lord sa atin. Di ba? Ang ganda ng ginagawa ng Lord sa atin. Nakikita natin how the Lord really moves, how He touched every heart, paano siya nagbabago ng buhay, lalo na yung sa testimony group chat natin. Diba? Sa group chat ng testimony. Grabe yun. Ang daming mga patotoo kung paano tayo nililigtas ni Lord sa mga scammer. Diba, Tita Cynthia? Kung paano tayo pinapagaling ng Lord, ginagawa ng himala. Maintenance. Kailangan yun. Amen. Kailangan po natin ng isa't isa. At syempre, kailangan natin ang banal na presensya ng Diyos. Kaya
Huwag tayong susuko. Okay, huwag tayong mapapagod. Effective talaga tong ganitong camera. Tingnan nyo, 400 tayo nanonood ngayon no? 400. Kailangan natin si Lord. Amen. How do we fix broken relationship inside the church? How do we fix broken relationship inside the church? Para sa akin, actually, may mga verses, may mga scriptures, lalo na sa epistle, sa mga epistles ni Apostle Paul sa mga churches, like sa Ephesians, Galatians, Colossians, kasi mga churches yun So meron dong mga scriptures na nagsasabi about how to fix things. Like for example, kapag nagkamali ang isang tao, kailangan mong kausapin. Kapag hindi pa rin naayos, ay meron ka dapat kaharap na isa, na witness, pero pag hindi pa rin naayos, iharap na sa congregation. At kapag hindi pa rin naayos, wala na tayong magagawa. We did our part, no? Sadyang may mga relasyon, mga kapatid, na hindi kasi natin pwedeng pilitin ng isang bagay, no? Hindi natin pwedeng pilitin. Ang forgiveness, pwede natin siyang ibigay. Lagi ko na tinuturo sa inyo yan. Pwede nating ibigay ang forgiveness sa isang tao, pero hindi natin alam kung kailan tayo maghihilom doon sa sugat. So, how do we fix broken relationships? Siyempre, lagi nating isusuko lang lagi sa Panginoon Una, ikaw, magpaayos ka muna. Admit mo muna yon sa sarili mo na, okay, kung ikaw ay nakasakit, o kung siya yun ang nakasakit sa'yo, kailangan alam niyo yon kasi hindi pwedeng mangibabaw ang pride. Kasi, kung mangingibabaw ang pride sa inyong dalawa, walang mananalo sa inyo. Okay, walang mananalo. So, dapat alam niyo yun sa sarili niyo, tapos mag-usap kayo. Siyempre, wala naman pong away o sigalot na hindi nadadaan sa mabuti at mapayapang usapan. Kapag sinimulan mo ang pakikipag-usap ng mataas agad yung boses mo, most likely, mataas na rin yung boses ng isa. Kaya, magtatalo lang din kayo. Siguro maganda rin na alam mo dapat yung tamang oras at tamang panahon. Kung kailan kayo mag-uusap. Huwag mong ipilit na kausapin kung hindi pa naman talaga tamang oras. So, yun lang. Tapos, healing takes time. Healing takes time. Yung mga broken relationship na ganyan. Yes, we don't please. We are not people pleaser. Yes. Thank you, bro, but it was a decade already, pero paulit-ulit lang yung maling ginagawa nila. Then, pwede kang magbigay ng limitasyon. Wag kang sumama sa kanila. Patawarin mo sila, pero hindi na kagaya ng dati. Siguro, meron na kayong boundaries, no? You should know, or they should know their limitation. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Yeah, set boundaries. Kasi kung alam mo naman na paulit-ulit nilang ginagawa, di, huwag kang gumawa ng paraan para magawa nila yun sa'yo. Yan. Okay, so yeah, that's for me. Okay, so para naman sa ating 3 powerful lessons sa Daniel chapter 11. 3 powerful lessons. Okay, number 1, God's word is always fulfilled. God's word is always fulfilled. Sabi sa Daniel chapter 11 verse 2. Yan, God's word is always fulfilled. Sabi sa Daniel 11 verse 2, now then, I tell you the truth. 3 more kings will arise in Persia. 3 more kings will arise in Persia. Ito ang word ng Lord. Ito ang sabi dito, I tell you the truth. So long before these events occurred, God revealed them to Daniel in precise detail, from kings and conquests to betrayals and victories. And this proves that God's word is not guesswork. It's truth written in advance. Okay?
It's truth written in advance. Ang salita ng Diyos. Prophecy is history written before it happens. Si Jesus po ay bago isinilang noong New Testament, siya po ay isang propesiya sa Old Testament. Okay? Hindi ako magaling makaintindi ng English, pero kapag sorry pinag-usapan, ang sarap makinig. Amen! December 31. Yes, maganda yung mga topics natin. Si Jesus ay propesiya noong Old Testament at nagkaroon ng katuparan noong New Testament. At patunay po ito na ang salita ng Diyos ay totoo. And there are no contradictions in the Word of God. Kung pag-aaralan lang po natin. Disclaimer lang, sinasabi ko naman sa inyo na I am not a Bible scholar. Hindi ako ganun kalalim ang pagkakaalam ko sa salita ng Diyos. But I have a heart to really study the Word of God and to share with other people. Kaya yung mga sinasabi ko sa inyo, sa totoo lang, every time na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kahit ako po ay namamangha, kahit ako po ay nagtuturo sa church, nagagamit ng Lord, nai-invite sa iba't ibang mga churches, I give all the glory to God. Because I cannot do it myself. Hindi ko rin po kaya na magbahagi. Sabi nga, di ba, we cannot give what we do not have. We cannot give what we do not have. Ay, advance happy birthday. It's me, Pepsi Yoda. Advance happy birthday. So, yung mga bagay na meron ako, yun lang yung kaya kong ibigay sa inyo. Nawa may magpaaral sa iyo, pastor, sa Bible School. Amen. Medyo nag-iipon-ipon tayo para dyan. Yung mga earnings natin dito sa TikTok, ganyan. So, medyo nag-iipon-ipon tayo para dyan sa Bible School. Yes, attend tayo sa Saturday. Yes, always pray for me kasi sa palagay ko, kung ako po ay makakapag-aral, parang it's not for my sake alone. Kasi syempre mababahagi ko din po yun sa lahat ng mga tao nakikinig sa congregation, sa JL Pulumbuhangin, at sa ating lahat na nandito. And I'm really excited to discover and unlock the truth about the Word of God. Amen? So, the setup is so amazing, Raiden. Hello po, can you do po a healing prayer? Sure. Anong sakit ba yan? Lagi tayo nagpe-pray dito ng mga may sakit, karamdaman. Pastor, di ka pa nag-aaral sa Bible School. Nakapag-aral na ako ng Bible School dito sa JIL. Yan, alam niyo yung Best Me? So yan, Best Me. Yes, sa JIL Santa Maria po ako. So yun, nag-aral tayo ng Best Me Bible School dito sa JIL, pero hindi siya accredited ng CHED. So ano siya, under siya ng JIL. So, Kier, Tormis, sama ka dito. Marami dito na aprobahan na ang visa. Basta mag-aral ka lang, isuko mo lang lagi sa Lord. Tapos sama ka lagi dito sa devotion. Yes, I will attend the anniversary this coming Saturday. I am part of events committee, so makikita nyo ako doon, palibot-libot ako sa baba ng stage. So, happy anniversary mga JL people worldwide. Yes. Okay, so yun. Nangyayari. When the world feels uncertain, trust the Word of God. Kung walang katiyakan ng nangyayari sa buhay mo ngayon, kanino ka dapat umasa? Kanino mo dapat ilagak ang pagtitiwala mo? Sa salita ng Diyos. And what we are doing, we are studying and meditating the Word of God. Ayan, ang isang maganda pa dito sa community natin, tingnan nyo, nagtutulungan kayo. I'm so blessed. Sabi ni Kier Tormis, dito siya nakakapasa. Tapos sabi ni Polio, apply ka sa agency ko bro, grant replacement sa Peridot. Oh, diba?
May agency pala si Polio eh. Oh, sa mga gustong magpunta ibang bansa. Oh. May agency ka ba, Polio? Magtulungan tayo, mga gustong mga ibang bansa dyan. Ay, mag-apply daw kayo sa kanya. Yeah. Nako, praise God po, all for the glory of God. Sabi ko po ay willing vessel lang po talaga ako. Wala naman tayong maipagmamalaki sa Diyos. We are at God's disposal. Nung nagsisimula tayo dito sa paglilingkod natin sa Lord, wala naman tayong ibang meron eh. Ang meron lang ako, pananampalataya, panalangin, pagmamahal sa Diyos. Yun lang. Pero iba ang nagagawa nun. Ngayon, ito ako, nag-share ng Word of God. Yung agency daw ni Paul yung nagpaalis sa kanya. Okay. So, meron siyang agency. So, chat niyo si Polio. So, everything he said will come to pass. His promises never fail. His promises never fail. Lahat ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo ay mangyayari. Magtiwala ka sa kanyang mga pangako sapagkat ito ay hindi mapapako. Naalala ko yung topic natin na nakaraan, di ba? Kaso medyo masakit to eh. Sino na dito yung mga pinangakuan? Eto na naman tayo. May mga pinangakuan na ba dito? Pero ano nangyari sa mga pangako? Nangyari ba? Aray ko po. Pakong-pako na pas. Maraming nangako. Ano nangyari? Pas, may problema ba tayo? Diba? Ang dami. Drawing, napako, ang dami yan. Pinangakuan kang sasamahan ka hanggang dulo. Hanggang salita lang. Pero si Lord, iba. Diba? Kapag nangako si Lord totoo, gagawin niya talaga yon. Gagawin niya talaga. Ayan, si Abby, sabi ni Abby, pa-pray naman po for broken-hearted. May pinagdadaanan po kasi ako now. I am praying sa lahat ng mga broken-hearted na tao na nanonood ngayon. Hayaan nyo na sila, pakawalan nyo na sila. I am praying na ang Diyos na nagbabago ng buhay at bumubuo ng mga broken pieces ng puso natin ang ma-encounter mo sa oras na ito. I am praying for a renewed heart, a new spirit, a new heart for all of you. Amen. Yan. Sa lahat ng mga ginost, si Lord, hindi kanya iiwanan. Amen. Tama na, fast. Masakit na. Aray ko. Pinakawalan ko na siya dahil, sir. Sino yung nag-chat sa akin? May nag-chat sa akin na nakaraan eh. Na kaka-break lang. Ayun, sabi ni Benmar. Ganda lang set up today. Oh, yes. Hindi pa to ayos eh. May mga dapat pang ayusin. Oh, God bless Dabi at sa iyong buong family. God's healing flow upon you in Jesus' name. Pagaling kayo, Dabi. Yes, Cara Smith. Thank you, Lord, sa mga problems. Kasi patunay yan na may gagawin si Lord sa buhay mo. Hindi mawawala ang problema at hindi rin mawawala ang biyaya ng Diyos.
So, bago pa mangyari ang lahat, alam na ng Diyos, mapagkakatiwalaan mo ang kanyang salita. Parang Gross Project lang yung pangako niya. Okay, so mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya wag kang maniwala agad-agad sa mga pangako ng tao. Ang pagkatiwalaan mo ang pangako at salita ng Diyos. Uy, huwag kayong aalis ha. Huwag kayong matutulog agad kasi meron pa tayong grounding session mamaya. Kasi may ano ko sa inyo, di ba? Kahapon di tayo nakapag-grounding session. So ngayon may grounding session tayo. Sure, Jeannie Luz, attend ka lang dito. Yes, Eman, God bless you. God will provide. Okay, so number 2, second point. Yung first point natin, God's word is always fulfilled. And the second point, human power is fragile. Human power is fragile, but God's kingdom is eternal. I am from JIL Santa Maria, Bulacan. So dito ako ngayon sa Pulong Buhangin. Ako ang naka-assign dito as church coordinator. Human power is fragile, but God's kingdom is eternal. Sabi sa Daniel 11 verse 40, Daniel 11 verse 40, He will invade many countries and sweep through them like a flood. Sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, lindol, baha, bagyo, gyera, hindi po ba ang mga tao napapatunayan natin na we are very fragile? Kahit po gaano tayo karaming pera o karaming ipon, kapag dumating po, di ba, na nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng lindol, lahat ng yan ay wala naman na pong saysay. Di ba kapag nagkaroon ng baha, ng lindol, wala na. Pantay-pantay na tayo. Lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay pipila sa ayuda. Lahat tayo ay maghihintay ng tulong. Lalo na kapag nawala sa atin ang lahat. So rulers rise, armies conquer, and empires expand, but none of them last. None of them last. Kahit gaano ka kagaling, kayaman, katalino, ka-impluensya, gaano ka makapangyarihan, kahit gaano kataas ang tingin mo sa iyong sarili, none of them will last. Walang kahit na anong magmamatter at the end. And Daniel 11 reminds us that every throne on earth is only temporary, but the throne of God endures forever. Saglit lang po ang buhay natin. Saglit lang tayo sa mundong to. Hindi mo madadala yung mga bagay na yan sa langit. Kapag ako ay nagtuturo ng funeral service, ang lagi kong tinuturo ay ang buhay ni Alexander the Great. Kasi nung mamatay si Alexander the Great, nung mamamatay na siya, pinatawag niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na kapag ako ay namatay, dalawang bagay ang gusto ko na gawin niyo sa akin. Unang bagay na gusto kong gawin niyo sa akin, kapag ako ay namatay na, gusto ko na lahat ng mga magagaling na doktor ang siyang magbuhat ng aking kabaong. At pangalawa, gusto ko na nakalabas ang aking kamay sa aking ataol at nakikita ng mga tao. At namatay si Alexander the Great. At anong ginawa ng kanyang mga alagad? Tinupad ang kanyang kagustuhan. So, pinatawag ang lahat ng mga pinakamagagaling, pinaka-eksperto na doktor na manggagamot. At sila ang nagbuhat ng kabaong ni Alexander the Great. At ito ay nagpapakita na kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka
kagagaling na mga doktor o manggagamot ang meron sa mundong ito, walang makakatakas sa kamatayan. Walang makakatakas. Pangalawa, bakit labas ang kanyang kamay sa ataol, sa kabaong niya, at gustong ipakita yun sa mga tao, para magpakita na kapag tayo ay nawala sa mundong ito, wala tayong dadalhin na kahit na ano. None of them will last forever. Temporary. Saglit lang po tayo sa mundong to. Saglit na saglit lang. Yes, Genesis. Saglit na saglit lang tayo sa mundo. Bakit hindi mo pa mapatawad yung tao na yan? Bakit hindi ka pa makapag-let go? Bakit hindi ka pa bumalik sa Diyos? Saglit lang ang buhay. Amen? Nawala na yung background music ko. Naririnig niyo pa yung background music? Teka. Nawala, no? Bakit kaya? Hindi ko rin alam kung bakit. Pero narinig niyo ako? Bakit? What happened? Yan, okay na. Okay na. Praise God. Okay. Sa system siguro. So yun nga ang tanong ko, alam nating saglit lang ang buhay, tsaka nothing will last forever. Patawarin mo na. Buti na lang malinaw na yung camera o makikita niyo yung mukha ko. Patawarin mo na, ako na lumalapit sa inyo. I-let go mo na. Okay? Isuko mo na. Kesa, alam mo yun, parang ikaw lang din yung may stress eh. Gigil daw. Diba? Ikaw lang din yung mai-stress, ikaw lang din yung magkakasakit, ikaw lang din yung mag-iisip, nag-overthink. Okay? Kaya balik na po kay Lord. Ay, yes. Manumbalik ka na, huwag ka na magtampo. Yes. Sabi ni Kershey, madali naman po magpatawad. Pero mahirap minsan Yes, yun yung sinasabi natin na forgiveness is a choice and healing takes time. Hindi naman po tayo pinipilit na nakausapin mo agad. Hindi naman po. Pero yung magpatawad na magkakaroon ka ng kalayaan. Yung marerelease mo talaga lahat. Okay, marerelease mo na, okay, so thank you Lord, I'm at peace. May kapayapaan na sa puso ko ngayon. Okay, none of them will last. No matter how strong the kingdom, it will crumble, but God's kingdom cannot be shaken. Sabi dito, do not build your security on a worldly power. Do not build your security on a worldly power. They can vanish in a moment. But faith in God stands forever. Huwag mong ilagay ang seguridad mo sa kapangyarihan, sa kasikatan o sa kayamanan, sapagkat yan po ay mawawala at panandalian lamang.
but faith in God stands forever. Pastor, kahit iniwanan ako sa ere, pinatawad ko na po kahit. Okay. Praise God, Isa. Praise God. We love you, Isa. God bless you. So, ang kapangyarihan ng tao ay pansamantala. Pero ang paghahari ng Diyos ay walang hanggan. Okay? Human power is fragile, but God's kingdom is eternal. Sige, pag-pray ko lang kayo saglit. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo po ang mga kapatid kong nanonood sa live stream po na ito. Nasasaktan ng mga puso. Walang mapagsabihan, walang mapaglabasan. They cannot release yung sama ng loob. Natatakot sila na baka i-judge sila, baka hindi sila pansinin, baka hindi makinig. But thank you, Lord, dahil sa safe space po na ito, pwede po kami magsumbong sa iyo. Pwede po naming sabihin ang lahat-lahat, Panginoon. Nandito po kami, we are fragile. Mahina, marupok po kami, Panginoon. Paulit-ulit namin nasasaktan ng puso mo, nakakagawa ng pagkakamali, lumalayo sa iyo. Pero nandito po kami, Panginoon, di namin alam kung bakit bigla na lang lumabas itong live stream na ito sa amin pong mga FYP. At ngayon nakita namin yung sarili namin na nanonood. Nakita namin yung sarili namin na nandito. Nag-i-stay po kami. Ito po ay patunay na meron po kayong layunin, na meron po kayong dakilang plano sa aming buhay. Tinataas ko po sa iyo ang mga tao na may matinding sakit sa kanyang puso, hindi makalaya, sobrang galit. Panginoon, be with them. Be with them. Tulungan mo po sila na makapag-release ng forgiveness sa mga taong nakasakit po sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, na makapag-release ng kapatawaran sa mga tao na nagsasabi ng kung ano-ano sa kanila. In Jesus' name. I may not know them, but you know them, Lord. Kilalang kilala mo ang mga taong ito. Kaya pinagkakatiwala ko po ang bawat isa. Tanggalin mo ang takot, ang pangamba, ang anxiety, ang depression, ang stress, Lord, ang pag-overthink, Lord, in Jesus' name. We entrust everything unto you, God, in Jesus' name. Amen. Yes. And the last, number 3. Okay, bago mag-grounding session, number 3. Okay, third point. God protects and strengthens His people amid chaos. Again, God protects and strengthens His people amid chaos. Note. God protects and strengthens His people amid chaos. Malapit tayo matapos. Huwag kayong aalis kasi may grounding session. Konti na lang. 5 minutes din grounding session na. Kapit lang. Okay? Maganda to kasi therapy to. Therapy. Tama ba? Therapy. Sa lahat ng mga hindi makatulog. God protects and strengthens His people amid chaos. Sabi sa Daniel 11 verse 32, God protects and strengthens His people amid chaos. Daniel 11:32. Ulit ko lang yung number 3. But the people who know their God shall be strong and do great exploits. Ang ganda. Daniel 11:32. Makinig kayo. But the people who know their God shall be strong and do great exploits. Kilala mo ba ang Diyos? Then if you know God, this is for you. If you know God,
You will be strong and you will do great exploits in Jesus' name. You will be strong. Daniel 11:32. And you will do great exploits. Grabe yun. Gagamitin ka ni Lord in the last days. Mightily and effectively. In Jesus' name. Even in a time of deception and persecution, God's faithful people will stand firm. Tayo pong lahat ay tatayo ng matatag. We will stand firm. Our strength doesn't come from any power. It comes from knowing God personally. Bakit ka malakas? Bakit ka matatag? Kasi kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kung kilala mo ang Diyos, kung kilala mo si Lord, ibang klaseng kalakasan ang meron ka. Maaaring hindi mo pa nakikita ngayon. But deep within, meron kang strength. Hanapin mo sa Diyos. Okay, hanapin mo sa Diyos. Those who walk closely with God will stand boldly for Him. Hindi ka mahina. Ako magsasabi sa iyo nito, pakinggan mo. Hindi ka mahina at hindi ka talunan. Hindi katapusan ng buhay mo nung minsang nabigo ka. Hindi katapusan ng buhay mo nung minsang nagkamali ka. Yan po ay tuntungan ng Diyos. It is God's platform. No, yung mga setbacks natin, they are God's platform for your comeback. Prepare yourself. Get ready. No, yung better version of you, yan yung niluluto ng Diyos. At right after ng mga problema, right after ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, lalabas kang mas matatag at mas malakas. And you are now ready to do great exploits for the glory of God. For the glory of God. Gagamitin ka ni Lord. Grabe, 580 plus. 12:00 ng madaling araw. Grabe naman si Lord. Hindi aksidente kung bakit nandito po kayo ngayon. No, meron pong gustong sabihin si Lord. Meron siya magandang plano sa inyo. Huwag kayong aalis dahil abangan nyo ang grounding session. Kung hindi kayo makatulog, kung marami kayong mga iniisip gabi-gabi, no? Para sa iyo to. Hindi ka nagkamali ng live stream na pinapanood. Ang nakakakilala sa Diyos ay hindi basta-basta sumusuko. Tumatayo silang matatag sa gitna ng kaguluhan. Amen? Ang lahat ng mga nakakilala sa Diyos, tayo yon. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Tumatayo tayong matatag sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng trahedya, sa gitna ng unos. Pinapatatag tayo ni Lord. So when the world grows darker, don't fear, but shine brighter. Kapag pinapatahimik ka ng mundo, mas magliwanag ka. When the enemy attacks, draw nearer to God, for He gives strength to the faithful. Draw nearer to God. So God protects and strengthens His people amid chaos. And for our powerful truth, sabi dito, nations may fall,
Nations may fall. Rulers may fade. But the word of God and the people who trust Him will stand forever. I just want to encourage you. Hindi ka nakatayo ngayon dahil kinaya mo mag-isa. Sinasabi ng iba, kinaya ko nang ako lang mag-isa. Hindi. Tinawid ka ng Diyos. Sinamahan ka ng Panginoon. Siya ang tunay na dahilan kung bakit mo napagtagumpayan yung problema na yan. Siya ang dahilan kung bakit ka malakas ngayon, matatag ngayon at nakakatayo ka. Ang Diyos ang dahilan kung bakit umunlad ang buhay mo, umasenso ka. Ang Diyos ang dahilan ng lahat kung bakit napangyari yan sa buhay mo. Kaya huwag kang magmamalaki. Huwag kang magmamataas. God's plan will always prevail. Amen. God's plan will always prevail. Tayo po lahat ay yumako at pumikit. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, kahit po madaling hating gabi na po ngayon, inibitahan ko po kayo na kahit ano pong ginagawa nyo, mag-pause po muna kayo saglit. Pumikit ka sa oras na to. And I will give you time to encounter the precious Holy Spirit in our midst. God is here. Just close your eyes. Just bow down your head and feel the embrace of Jesus. Yumayakap sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon. Binibigyan ka ng kapahingahan sa iyong kapaguran at kapagalan. Binibigyan ka ng kapayapaan sa napakagulong isipan. Pinapayapa ka ng Diyos at pinapanatag niya ang iyong kalooban. Hallelujah. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa oras po na ito. Wala naman po kaming maitatago, Panginoon. Hayag sa iyo ang aming puso, ang aming isipan. Nandito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba. We acknowledge that apart from you, we are nothing. May mga plano po kami para sa sarili namin, na gusto namin magtrabaho sa ibang bansa, gusto namin na magkaroon ng magandang trabaho, gusto namin makapagtapos sa magandang eskwelahan. Marami kaming gusto. Pero Lord, hindi na po mahalaga yun eh. Ang mahalaga, ano ang gusto mo para sa amin? Ano po ang pangarap mo para sa amin? Panginoon, tinataas ko po ang bawat isa na may align po namin ang mga kagustuhan ng pusong ito sa kung ano ang kalooban at kagustuhan mo. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan na gawin ang iyong nais, Panginoon. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan. Kahit mahirap, kahit masasaktan po kami, kung ito ang iyong kalooban, gagawin po namin. We will not question your sovereignty, Lord. We will just trust all your promises and your word. Samahan mo po ang bawat isa, gabayan mo po kami, pagpalain mo po kami, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo ang lahat-lahat. Salamat po sa iyong mga salita. With the best I can, I preached your word. But Lord, this time, ikaw naman po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Holy Spirit, minister to these people, O God, in Jesus' name. Maranasan po namin ang iyong malakas na pagkilos.
maranasan po namin ang iyong presensya. Lahat may mga pangangailangan, itaas nyo ang inyong mga kamay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, na nanonood sa live streaming na ito, kung meron man pong may sakit at karamdaman, we rebuke that sickness, we rebuke that spirit of disease upon your body in Jesus' name. From the crown of your head to the sole of your feet, I pray na dumaloy ang kagalingan ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin. Inaayos niya ang sistema mo, inaayos niya ang bawat organ mo, anumang kidney disease, anumang problema sa lungs, sa puso, sa buto, sa dugo, sa isipan, Panginoon. Kung meron man pong mga bukol sa katawang ito, tunawin mo. Even cancer cells, tunawin mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kumilos po kayo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Kahit po simpleng sakit na ubo, sipon, lagnat, trangkaso, in Jesus' name ay iyong pagalingin, Panginoon. Pagalingin mo ang iyong mga tapat na anak. We stand on your word, Lord. Sinabi mo, Panginoon, na if we worship you, you will bless our food and water, and you will take away sicknesses from among us. Panginoon, kiniklaim po namin ito. Patuloy kaming sasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. Hanggat may buhay, hanggat may hininga, hanggat pumipintig ang pusong ito. At Lord, ang pangako mo, sabi mo, pagpapalain mo po ang amin pong mga tubig at kakainin, Panginoon. At wala pong magkakasakit sa amin. Lord, ano man po ang sakit karamdaman ng iyong mga anak, naniniwala po kami na ikaw ang may kakayanan. Create and recreate, Lord. Let there be, hallelujah, creative miracle of the Lord sa bawat katawan ng iyong mga anak na naniniwala sa iyo. Panginoon, kaya mo silang pagalingin. Kaya mo silang pagalingin. Hipuin mo po sila. Gamitin mo ang live stream na ito upang dumaloy ang kagalingan sa bawat isang nanonood sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord. Maging ang mga hindi nagkakaanak, I pray in the name of Jesus. Bless their womb, Lord. Hallelujah. Panginoon, let there be a miracle baby sa sinapupunan ng mga asawang babae na hindi magkaanak. Dalangin po namin, Panginoon, na kumilos ka, katagpuin mo ang mga babaeng ito, Panginoon, in Jesus' name. Kung meron nun pong problema sa kanilang ovary, Panginoon, kung may mga sakit na PCOS at sinabi ng doktor na malabo na magkaroon ng anak, iba ang sinasabi mo, Panginoon, at pinaniniwalaan po namin ang sinasabi mo. There will be no barren in the land. Walang magiging baog, Panginoon, in Jesus' name. And we stand on your word, O God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Just believe it by faith. Just believe it that you are healed, that you will receive your miracle baby in the name of Jesus. Maging ang mga tao po na inaatake ng kaaway, naglalagay ng maling kaisipan sa aming isipan, Panginoon, na may anxiety, may depression, Panginoon, nag-overthink, Lord, in Jesus' name, naniniwala po ako, Panginoon. Tatanggalin mo ito at papayapain mo po kami. At bibigyan mo po kami, Panginoon, ng kapanatagan, katiwasayan ng isip. Panginoon, in Jesus' name, salamat po. Thank you, Lord. Pawiin mo ang lahat ng takot. Pawiin mo po, Panginoon, ang lahat ng pag-aalala sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, thank you, thank you for your word. Maging sa lahat po, Panginoon, ng mga tao na natatakot, walang katiyakan, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapalakas sa kanila, Panginoon. Palakasin mo sila, strengthen them, Lord, and always remind them that you are in control. In Jesus' name, we pray, Lord, for courage. We pray, Lord, for a strong spirit, Lord. Hindi po kami matatakot, hindi kami mahihiya to proclaim and share your word in Jesus' name. Sa lahat po ng mga naapektuhan ng lindol sa Cebu, sa Davao, at sa iba't ibang parte po ng Pilipinas, Panginoon, in Jesus' name, katagpuin mo rin po sila. Samahan mo sila at yung donation drive na ginagawa po namin ay maging
way mo, Panginoon, maging paraan mo upang maabot ang mga taong ito. Hallelujah. Yung donation rate na ginagawa po namin ngayon, Panginoon, ngayon po umaabot na ng almost 5,000. Hallelujah. Palaguin mo po ito, mag-multiply pa, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na ginagamit mo, yung may mga desire, yung mga nagbigay na, Panginoon, limitless blessings ang ipagkaloob mo po sa kanila. In Jesus' name, be with them, Lord. Bless them. Bless the source of their income in Jesus' name. At gumamit po kayo ng mga divine helpers, Lord, to bless us, O God, in Jesus' name. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa lahat ng mga pagpapala mo. Salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng evening devotion po na ito. Pagpalain mo ang bawat negosyo, ang hanap buhay. Let there be financial breakthrough, O God, sa bawat isa. Even healing breakthrough, O God. In Jesus' name, deliver us from the works of the enemy. Cover us with your most precious, powerful blood. At Panginoon, hinihiling din po namin ang Holy Spirit breakthrough na maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos, sa katagumpayan ng evening devotion po na ito. Salamat, binabalik na po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Gamitin mo ang grounding session upang patuloy kang mangusap at maiparamdam sa mga manonood ngayong gabing ito na ikaw ay buhay, na ikaw, Panginoon, ang kayang gumawa ng imposibleng mga bagay sa amin. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen.